they're just making a mockery of the system, and that parang they're taking the public parang yun nga for the word parang pinagmumukha nila tayong tao, iniisip nila na kaya nila tayong paikutin with their theatrics, no? Pero at the end of the day, siguro talagang maliwanag that ang gusto lang naman nila pagtakpan talaga yung ating pangulo. Ibinasura na nga, tinuturing na insufficiency in substance. Wala pong batayan. Lahat po ng mga reklamo, mga paratang na inihain laban po sa kanya. Ano ho bang masasabi po ninyo dito? Well, this is something that I really expected now from from the get going, because primarily ito yung expected natin, especially if the complaint was not really prepared the way it's supposed to be, no. Syempre kinakailangan talaga, no, as with any other case, there must be that probable cause, no. At least magkaroon tayo ng sustansya, magkaroon ng batayan, magkaroon ng laman yung reklamo. Pero nakita naman natin, we cannot have a good and competent impeachment complaint if we are just presenting mere allegations without substantiating at least at the very least some very simple circumstantial evidences. And nakita natin ito dito sa unang impeachment complaint, no. Kaya nga I am very dissatisfied na hindi tinanggap yung pangatlong impeachment complaint na inihain nila former Congressman Mike Defensor, Jean Paras, no, kasi sa aking pananaw yun talaga yung mas may lalim, mas may sustansya at mas may laman na impeachment complaint. Pero they maneuvered to block it, and yun nga, hindi na nga siya na i-file, no. And itong impeachment complaint na to na ibinigay, na tinanggap nila, I think this is one of their ploys, basically, no, that they will be filing an impeachment complaint that is relatively weak so that it will be dismissed. Papasok yung one bar rule, yung constitutional provisions. So next year na naman, I think if ever next year, baka mag-uunahan na naman sila, no, to file a weak impeachment complaint until the president will finally be off the hook, no. So actually hindi naman bago to. This was a ploy that was made already during the time of President Gloria Macapagal Arroyo, and they're just doing it again right now. So it's a part of a playbook, I believe. Sa tingin po ninyo, Prof, naapektuhan yung tiwala ng taong bayan dito sa impeachment process dyan sa Kamara? Yes, definitely, no. Dahil nga in the first place, bakit hindi tinanggap yung ibang mga impeachment complaints, no, just because the Secretary General is not around. In fact, it's only a ministerial it's just a ministerial thing na dapat tinatanggap niya, or at least nag-delegate sila ng mga tao na dapat talagang tatanggap nitong impeachment complaint na to, but they did not, no. So that alone is a manifestation na talagang may pinipili sila na mga complaint, and relatively yung mga may hinang impeachment complaint, yun lang yung kanilang gustong tignan, because yun nga, sa constitution naman natin kasi kinakailangan masatisfy both sufficiency in form and in substance. Ito nga, yung una sinabi nila sufficient in form, nagdrama pa itong si Congressman Abante na kung wari nagwo-walkout pa siya, no, when in fact all the other congressmen there were seen smirking and smiling as if they already know what Congressman Abante will be doing. So all these things, no, parang they add up to the idea that they're just making a mockery of the system, and that parang they're taking the public parang yun nga, for the word parang pinagmumukha nila tayong tao, iniisip nila na kaya nila tayong paikutin with their theatrics, no. Pero at the end of the day, siguro talagang maliwanag that ang gusto lang naman nila pagtakpan talaga yung ating pangulo. Opo. So ang expected po ba ninyo na possible na mangyari ay itong reklamo laban naman, impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ay talagang uusad dyan po sa Kamara itong reklamong ito? Yes, that's something that I expect, no. Why? Because kung titingnan natin,
if nung 19th Congress, in-endorse nila to sa Justice Committee, and if they're going to file the similar charges right now, I believe wala namang additional charges dito sa kanilang complaint ngayon. So, kumbaga by virtue of logic, kung tinanggap nila last year, wala akong nakikitang rason kung bakit i-deny yung acceptance nito ngayon. But the real test here will be whether or not the congressmen, or at least yung mga kongresista na nag-endorse dito last year at pumirma dun sa impeachment complaint, will they still show up right now given the fact na ang dami nang nabago sa dynamics sa Congress, bago na yung Senate leadership, yung ating Congress leadership, nagkaroon tayo ng flood control scandal that really erode public trust and confidence dito sa ating Pangulo at sa liderato ng gobyerno, at nandiyan din syempre yung yung issue that they may not be incentivizing anymore itong ating mga congressmen, not to mention the fact that they have seen the firepower of Vice President Sara Duterte to endorse and support candidates and make them win, especially nung 2025 election. So maaaring ito yung mga factors na maaaring magpabago doon sa isipan ng ilan natin mga mambabatas, lalo na yung mga napilitan lang namang pumirma last year dito sa impeachment complaint na to. But of course, yung mga solid talaga na bloke, halimbawa ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, at yung mga kaalyado talaga ng Pangulo, expected natin that they will be signing. No? Talking about Paulo Ortega, Jay Cuncun, the usual, of course, Benny Abante, yung mga alam na natin, at saka yung mga members ng Makabayan Bloc, definitely, they will be signing the impeachment complaint. Opo. So ang target po talaga ay si VP Sara, at itong ipinapakita nila sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., sabi mo nga, parang pakitang tao lang, pakita lang sa publiko Yeah. na yung proseso ng impeachment ay yan, natutupad namin, ganito, sinusunod namin kung anong desisyon ng Supreme Court. At ngayon naman, dahil tapos na, lilipat na kami dito kay Vice President Sara Duterte, ito na yung parang siseryosohin talaga nila, parang ganun, Prof. Yes, kaya nga sabi ko it's more of political theatrics, no? Parang palabas lang, no? And I think this government naman has mastered the art of that, no? Controlling the narratives. They've been very good at this, no? Ang hindi lang nila naiintindihan dito, and I hope that they will realize sooner, is that if they continue on doing these things, no, it's the public, no, that they are actually antagonizing. It's the public that they are trying to they're trying to distance away from themselves, because the truth cannot be concealed. It cannot be hidden. No? Kung talagang meron silang mga maling ginawa at may mga polisiya talaga na nilabag, no, nakikita naman na talan ng publiko yan. So yun yung yun yung hindi nila naunawaan. So basically, they're doing this just because, no, nga, like you said, masatisfy lang yung mga norms, yung standards, no. But are they really serious about pursuing it? Are they really aiming for accountability, or are they just simply protecting the president, no? Tapos ito nga, pagdating sa ating ikalawang pangulo, they're always very they're very vicious in attacking the vice president, on the premise na syempre alam nila that this impeachment make or break kasi sa kanila tong taon na to eh. If they will not be able to push forth with the impeachment right now, by 2027 malabo na yan, ano? So talagang kailangan nila tong gawin right now. If they have to work double time, if they need to do alliances, if they need to form coalitions kahit na magkakaaway sila dati, I think they will be doing that, if only to prevent, no, the Sara Duterte train from actually rolling, heading into the 2028 elections. Opo, ang Vice Presidente at ang kanyang legal team naman ay nagpahayag ng kahandaan at patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Prof, paano po ito makakaapekto? Mai-impluwensyahan ho ba yung desisyon na dapat ituloy na lang itong impeachment complaint, itong paglilitis nga sa reklamo ni Vice President o kay Vice President Sara Duterte, dahil mismo ang Vice Presidente ay handa dito sa kanyang mga reklamo isinampalaban sa kanya? Yes, actually, no. Para sa akin kasi it's something na
is needed to be done, ano, if only to clarify once and for all at ipaintindi dito sa mga umaatake sa ikalawang pangulo, even if no there has already been a decision, the COA already made their decision a long time ago. Mukhang hindi kasi nila naiintindihan, ano, because they're really focused on impeaching the vice president, no, and no logic or any reason will suffice para maipaunawa sa kanila na wala naman talagang nakikitang paglabag. But of course, the vice president, like I said, I think is very very much ready and they're prepared. Actually, kahit last year naman they're prepared. What more right now, no? Kasi if they were prepared last year, they're more prepared right now. And if there will be no new allegations that will surface, I think if it will go down the impeachment trial, I think in the end magkakaroon talaga ng magandang resulta to for her. Pero at the end of the day, we need to understand also that impeachment will always be a political numbers game, di ba? So for as long as alliances are there, for as long as the majority, for example, will still be controlled by the administration, may chance naman talaga na siya ma-impeach. Even if no the defense will do a masterful job at trying to present evidences that will lead to the acquittal of the vice president. Opo, yung pagiging proactive ba, ang masasabi mo ba itong strategy ginagawa ni Vice President Sara Duterte, Prof, sa pagsagot? Baga positibo siya doon sa anumang na mangyayari dito sa hamon sa kanya sa pagharap nga sa impeachment. Ano bang dating sa inyo itong mga pahayag ng Vice Presidente? Well, number one, it shows the consistency. It shows the kind of mentality that she possesses heading into the impeachment process. Kasi alam naman niya na mangyayari to no. I think she knows very well na hindi titigil yung kanyang mga kalaban, yung kanyang mga detractors until they see her impeached, because like I said, this is the only way by which they could derail yung kanyang eventual presidential bid. And like I said, I think yung kanyang demeanor naman regarding this is that of readiness. She is willing and ready to submit herself if this is really the constitutional process. So nagpapakita rin naman ng kahandaan na harapin talaga kung anumang allegation meron at dumaan sa tamang proseso na itinatadhana ng ating saligang batas. And yun nga, I think she's a bit more cool and composed these days at mukhang pagpapakita na may sapat na kahandaan yung kanyang defense team. Opo, last year, alam natin, Prof, na saksihan po natin ang iba't ibang mga rallies patungkol nga po dito sa impeachment ng Vice Presidente. Maraming ang ayaw kasi nga, syempre, malaking epekto po nito sa ating ekonomiya, sa ating bansa mismo. Sa tingin mo, at this time, kailangan pa bang magsagawa ng panibagong rally na naman yung mga kababayan natin para ipanawagan na itigil na itong impeachment na ito dahil hindi nakatutulong sa ating bansa? Well, yun naman ay kung ang impeachment process is a political manifestation ng ating mga kababayan, especially those that believe that she did something wrong. Yun naman pagbibigay din naman ng pagkakaroon ng mga protesta is also a manifestation of our right to peacefully assemble. Lahat naman ito, these are all being guaranteed by our constitution. Pero kasi ang mas magandang tignan dito siguro yung parang impeachment fatigue na maaring na nararanasan o nasa isipan ng ating mga kababayan, kasi nga remember that when we face an impeachment, it's going to be, number one, be very very divisive. Secondly, it distracts the both houses from what they are supposed to be doing, which is policy creation and lawmaking. And we are suffering and we are actually having a lot of problems and concerns right now. And kung ang talagang nasa isipan pa rin ng ating mga leader is yung politika, definitely it does not paint a good impression on the part of the public na ang hirap na nga ng sitwasyon, mabagal ang usad ng ekonomiya, ang dami nating problema, may corruption scandal na hindi pa rin nare-resolve hanggang ngayon, and yet you're too focused
on impeaching the vice president just because you don't want her to run for the 2028 elections, it does not really paint a good picture, no, on the part of the public. So yun yung dapat din natin siguro tignan dito, at yun yung hindi naiintindihan ng ating mga leader, ano. Siguro parang ginagamit lang nila tong impeachment din to actually divert the issue, no, especially yun nga, there was an apparent failure on the part of the president to really solve this corruption in the flood control. So ang nangyari is kinakailangan niyang humanap ng ibang issue, and sinabi nga niya na hindi niya pipigilan kung ano mang impeachment complaint ang ilalatag against the vice president. So all of these things, are really conditioned by politics. Wala na mga iba ako nakikita ang dahilan dito kundi politika lang. But what I always say is that when we are being drowned in too much politics, we're actually doing less and less of governance, and this is what the people are actually feeling right now. Naghihirap yung tao because hindi na naaatupag yung dapat ginagawa ng gobyerno, which is public service delivery, dahil masyado tayong nakafocus nga dito sa political theatrics, lalong-lalo na dito sa impeachment. Opo, bago ko lang ipasok kay Partner Admar, hindi ho ba dapat makonsidera po yun ng mga nasa Kongreso ang saloobin, ang pulso ng ating mga kababayan patungkol nga po dito sa isyong ito, Prof, para itigil po nila yung kanilang mga ginagawang impeachment process doon sa Kongreso? Well, I believe, no, Jade, na itong ating gobyerno ngayon is already numb, and at the same time indifferent, apathetic doon sa talagang tunay na sentimiento ng taong bayan. Because if they're really listening to the clamor of the people, maliwanag na dapat may nangyari na dito sa mga allegations ng corruption. No? Maliwanag dapat meron silang ginawa, or meron na sila talagang tangible outcome na naging resulta nitong kanilang mga pagdinig. Pero hanggang ngayon, wala, no? We're just being given empty promises, and patuloy pa rin yung klase ng pamamahala na meron sila, no? So if you're asking me if they will listen, I doubt it, no? I highly doubt it. Mas malakas ang ugong ng kanilang mga political ambitions saka ng kanilang mga political interests kaysa sa hinaing ng taong bayan. Yun lamang po ang malinaw. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. No, nagkaroon po ng reply ang Palasyo matapos nga po itong pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Ano pong masasabi nyo rito na parang tila sinasabi na nila na wala talagang ginawang kasalanan? Yung mga akusasyon sa kanya, basahin ko na lang po yung quote, no? Tinanong kung ano yung initial reaction ng Pangulo. Ang sabi po ni Undersecretary Claire Castro na natutuwa siya, at sabi daw ng Pangulo na nasunod ang proseso, at yun naman daw ang kanyang gusto. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita nyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon, at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Prof, ano pong masasabi nyo rito? Well, alam niyo naman kapag si Claire Castro na nagsalita, di ba? Syempre, it will always be, in the defense of her boss. And yung maaaring nga dumaan sa proseso. Actually, hindi naman talaga natin kino-question yon. Ang problema lang kasi talaga rito is yung from the very start, no. Number one, yung karakter ng mga tao o yung tao na nag-endorso at saka nag-file nitong impeachment complaint, nakikita naman natin meron talagang connect doon sa doon sa mag-asawa. Pangalawa, bakit hindi hinayaan at tanggapin yung ibang impeachment complaints na may laman at may sustansya. Pangatlo, even if they actually followed the requirements, maliwanag naman, no, na talagang may mga maneuverings, no, to actually just satisfy the idea that the impeachment complaint was actually accepted, that they followed it. Pero at the end of the day, talagang maliwanag din naman
na hindi nila to i-endorse at hindi talaga to pagbobotohan sa plenary, no. So all of these things, no, kahit sabihin pa na ni Claire Castro na gano'n, like I said, no, hindi naman hindi naman tayo pinanganak kahapon at hindi naman din po pwedeng paikutin lang ating makababayan. So alam naman natin kung ano talaga yung kanilang ginagawa. Ihambing ko po yung kanyang pahayag doon sa unang naging desisyon ng Korte Suprema laban naman po ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung saan yung mga choice of words, yung mga salita na ginamit doon, di ba, nabanggit na may mga paglabag, pero hindi naman sinasabi na sa desisyon na ito na walang kasalanan ang Vice Presidente. Yan pa yung aalamin. So kumbaga dito sa kanya talagang dahil dumaan na sa ganitong proseso po, ay masasabi na talaga na walang nagawang mali ang Pangulo, Prof. Yeah, that's really the problem, ano, kapag halimbawa yung naging batayan ng kanilang desisyon is an impeachment complaint that is relatively weak and that is lacking in substance. Like I said, no, kinakailangan kasi as in with any other kind of proceeding, kinakailangan kasi ma-establish yung probable cause, no, ideally. Pero dito, how could we establish the probable cause when the allegations are very what do you call this, very minimal, at saka walang talagang malalim na explanation, walang mabuti or walang masinsin na follow through, walang mga presentation ng mga preliminary, at least, supporting the details to prove the allegation. So definitely, hindi talaga yan magiging sufficient in substance. Pero like I said, it doesn't preclude the fact that we needed a deeper investigation into the matter so that the impeachment process is really required para talaga mapatunayan kung talagang may kasalanan o wala. Kasi itong pag sinabi nating insufficiency in substance, nakabatay lamang to dito sa complaint na na-file. Hindi nangangahulugan na wala talagang kinawang mali ang Pangulo na impeachable offense by virtue of just looking into this document na final nila, no? Kaya nga dapat they should have allowed other impeachment complaints to be filed and to be heard, kasi maaring yung iba nito talagang may mas malalim na batayan at doon masasabi natin it's really sufficient in substance and therefore pwede talaga siyang magamit. Yun lang naman yung hindi sinasabi na wala siyang kasalanan. Maaring mahina lang talaga itong final na impeachment complaint to begin with. Opo, hanggang saan po ang role o papel ng kongresista sa paghimay ng impeachment? Pwede ba siya mag-abogado, magdepensa mismo doon sa inaakusahan, Prof? Definitely not. Actually, what they can do is they just simply look into the merits and the demerits of the case. They will just be simply looking the substantial, the preliminary circumstantial evidences that may actually be filed or that is actually being allegedly given to the president. Pero hindi nila po pwedeng depensahan, kasi mangyayari pa yon later on. Actually, even the Congress does not have any power to actually try the case itself. It's a power that's given only to the Senate later on. And even the senators, acting as judges, they cannot also lawyer, or serve as a counsel to the impeachable officer, kasi may kanya-kanyang may kanya-kanyang panels of counsel yan. May prosecution, tsaka meron din tayong meron tayong defense na tinatawag. So sila makikinig lang, makikinig lamang, maaari siguro magtanong every now and then, pero they cannot take sides, kasi if that will be the case, nagiging malinaw kung ano ba talaga yung kanilang sinasang-ayunan na posisyon. Opo, and pwede ba itong questionin din sa Korte Suprema? Kasi simula pa noong naihain itong impeachment complaint, nandyan na yung mga impormasyon, mga balita na ay sadya lang yan dahil para lang magkaroon ng kumbaga after niyan, kung uusad man yan, mababasura din yan at hindi na pwedeng sampahan ng panibagong impeachment ang presidente sa loob ng 1 year, ligtas na siya. Pwede ba yung questionin sa Korte Suprema
Prof, di ko alam paano mapapatunayan na sinalaulan nila yung mismong proseso ng impeachment para lang po sa mga ganyan na mga haka-haka po, Prof. Yeah, maaari naman, ano, pero it will have to be endorsed or it will have to be initiated by the camp of the supporters siguro ng ating ikalawang Pangulo or any concerned citizen for that matter may be able to do that, no, to contest this decision. Siyempre, yung principle of co-equality will be here, pero kasi if it will give rise to legal question as to whether or not the Supreme Court, the Congress really made the right decision, po pwede naman talaga tong desisyonan definitely ng Supreme Court so that hindi magiging hindi na siya magiging president. Kasi po pwede talaga to na magamit like I said kanina, no, para siyang nagiging ploy, no, at na-weaponize itong mismong struktura at yung mismong proseso para proteksyonan itong mga dapat talaga nabibigyan ng kaso o na napapatawan ng impeachment complaints, no. So I think it's a good option if the Supreme Court will make a final ruling on this, but that will only be happen if if a question will be filed in the Supreme Court. At ang alam ko po, meron ding hakbang ata yung isang grupo na ireklamo din yung Kamara, particular na yung Office of the Secretary General, considering hindi tinanggap yung mga impeachment complaint, kesyo wala daw yung wala daw yung mismong Secretary General. At meron pa akong napanood, may isang panayam sa isang committee chair, no? Kung di ako nagkakamali, ang committee chair ng Justice, yung umahawak nga dito sa impeachment complaints na ito, na tinanong siya kung hindi ba pwede or pwede ba na idiretso ang complaint kahit wala ang Secretary General kasi nga ministerial nga lang, pero hindi tumbok yung kanyang pagkakasagot po, Prof, paikot-ikot at sinabi niya na yung deputy raw pinili daw na hindi tanggapin. Parang sinisi pa yung deputy po kung kaya't hindi na tanggap ang isang impeachment complaint. Pero yung kanyang sagot po, yes or no lang naman kung pwede ba o hindi tanggapin kahit wala yung Secretary General. Pero yung sagot medyo parang magkakaroon ng pagdududa yung ating mga kababayan na tila sinadya talaga itong ibang mga impeachment complaint na hindi tanggapin dahil sa kesyo wala ang Secretary General. I firmly believe that the House really has their own rules regarding impeachment, no, and I think kung talagang ministerial lang naman itong trabaho ng Secretary General at kung wala naman siya talaga rito, I think it will not preclude the right of the people, especially to file an impeachment complaint just because of her absence. No, kasi if this will be the case, then maaaring maulit ito, no, na pag meron na naman next year magfa-file, she will just leave the country and just tell her staff na it cannot be accepted because I'm not here, no. So in short, para bang yung absence or presence siya ang magdidikta kung ang ating impeachment proceeding matutuloy o matatanggap, no. Pero this is guaranteed by the Constitution and not only dictated by the whims and the mood of just one person. Okay, so again, nagpapakita na naman to ng arbitrariness ng kanilang mga decisions at yung mga rules that they are very much keen on bending just to give in to their convenience. Opo. At sa nakikita nyo po, sa panahon na sasalang naman ang impeachment complaint versus VP Sara, bubusisiin ng husto ang impeachment complaint na ito at hindi kagaya ng ganitong klase ng kanilang pagtrato sa impeachment ng Pangulo. Yes, definitely, no. Alam naman natin kasi ang punot dulo nito is really to stop her from from running, and this is the only viable option that you're seeing right now na pwede nilang gamitin talaga against the Vice President. Yun nga, at the end of the day, ang ploy naman na to ay alam na ng taong bayan, alam na ng ating mga kababayan kung ano talagang motibo, no. And that I think is enough for them to actually rally even furthermore, no, in support of the Vice President.
Lipat po ako ng dito naman po tayo sa Senado po. Prof, ano pong masasabi ninyo doon sa, sabi nga sa mga comment section, drama-rama sa Senado, Prof, nitong kahapon? Ano po masasabi niyo po? Yung sinasabing pagpapalit ng liderato, tapos lumabas, kalaunan, power sharing o term sharing. Ano po ba itong nakikita niyo po at basa, Prof? At ikagaganda po ba ito ng imahe ng Senado, itong kanilang ginagawa? Well, sa Yes, yes po, Prof. Ayan, balikan lang natin si Professor Froilan Calilong, isang political analyst po mga kapartner. Kahapon po kasi meron pong mga balibalita na magkakaroon po ng pagpapalit ng liderato at nababanggit doon sa mga nababasa natin ay ang papalit daw na bagong Senate President ay babae raw, no? At magiging pinakaunang Senate President daw po, no? So matagal itong inabangan ng ating mga kababayan at kinumpirma naman po ng majority na meron daw talagang tangka. Pero parang meron ding lumalabas na balita na term sharing o maghahati na lang daw, no? Ng termino itong kasalukuyang Senate President Tito Soto at ito atang si Senador Loren Legarda. So tingnan natin kasi kasabay rin po ito noong paglabas po ng draft report, no, na nag-leak nitong mga nakalipas na araw at kinumpirma ito kahapon ni Senador Ping Lacson kung saan kabilang o nakapaloob po doon sa naturang draft report ang pagre-rekomenda na magsampa ng plunder laban dito sa tatlong kasalukuyang senador. Prof, nawala po tayo kanina. Ano po ulit yung sagot niyo po doon sa pangyayari kahapon sa Senado? Well, yun nga, no? We initially thought na talagang magkakaroon na ng palitan pero mukhang hindi pa. Right now, sabi nga ni Senator Mig Zubiri, maybe in the future. Pero you know, yung mga ganito kasing maneuverings, no, lalo na sa in the future, maaari naman talaga magkaroon ng change in Senate leadership, especially right now na medyo humihina naman talaga yung clout ni Senator Tito Soto dahil din sa mga pahayag niya, no? Particularly nung kinakalaban niya mismong Korte Suprema regarding the decision and all of these things, no? Na nakikita naman yung ding Senate Blue Ribbon Committee update or findings na medyo one-sided talaga. I think all of this will make the senators think of replacing him and in his place palitan siya with another Senate President. Opo. Dito naman po sa draft na kumalat kamakailan at kinumpirma nga kahapon po, ano po masasabi niyo po doon, Prof, na tatlo pong senador, kasalukuyang senador, ang pinakakasuhan po or inirekomenda makasuhan ng plunder. Meron pang ibang mga naging mambabatas din doon. Pero maraming nakapuna na hindi lang naman sila ang mga nabanggit, no, doon po sa nangyaring pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit yung ibang mga nabanggit yung pangalan ay tila naglaho na lang or sasabihin na lang karagdagang investigasyon at kung ano-ano pa, Prof? Well, alam naman natin, from the very beginning, may impression on Ping Lacson about this investigation. Talaga namang meron siyang mga gustong proteksyonan at meron talaga siyang mga gustong paglilihis na gawin. Ano? And ito nga, nakita na natin dito sa kanyang report. And again, this is something that I actually expected of him. That's why I think if ever magkakaroon talaga tayo ng change in Senate leadership, ang unang-unang dapat mabago rin itong composition ng Senate Blue Ribbon Committee, particularly the leadership of Ping Lacson. If gusto natin talaga magkaroon ng solido at decisive na mga resulta itong mga nagaganap na pagdinig, particularly referring to the flood control scandal. Opo. Pero Prof, kung kayo pong tatanungin, kayo ba sang-ayon kung si Senator Loren Legarda yung magiging susunod kung sakali man matutuloy na maging Senate President? Well, sa akin wala akong nakikitang problema kay Senator Loren Legarda. I think she has enough experience, she has enough bearings to actually make it to Senate presidency. Ang importante kasi rito is yung trust and confidence ng majority sa kanya, no? Kung sakali naman siya yung magiging Senate President.
because that's the most important thing na masiguro natin, ano, na meron talaga siyang kakayahan to actually lead the Senate. And if ever this will happen, she will be the first female president, no, in the history of the country. First female Senate president, that is. Opo. Sa tingin po ninyo, bakit po may lumulutang na ganito pong mga issues? Bukod lang doon sa sinasabing may partial draft report daw ang Senate Blue Ribbon Committee. Yan po isa sa mga nakikitang dahilan. Pero meron pa po ba kayong ibang mga nakikitang reason? Bakit may ganito pong lumulutang, umuugong ng mga balitang pagpapalit o balasahan po dyan sa liderato ng Senado? Well, siguro dahil nga medyo napupukpok ang ating Senado dahil sa mga ginagawang statements ng kanilang pangulo, no, particularly Tito Soto, his statements against the entire Supreme Court, no, and you cannot do that because you're a co-equal branch. Pero para bang and a lot of people are questioning his capability to actually question the wisdom and the knowledge of this legal luminaries, no, and syempre it does not paint a good picture insofar as the Senate is concerned. Kumbaga parang nababash yung hindi lamang si Tito Soto kundi yung buong Senado because of this, and certainly hindi ito nagugustuhan ng ilang mga senador, kaya maaaring isa to sa dahilan why they would want to change the Senate leadership, no, to somebody who may be a little bit more fair and impartial talaga. Opo, anong dating po sa inyo, Prof, nung nabalitaan po ninyong may isang Senate resolution na inihain ang Senado laban po sa China, kasunod nga po ng mga pahayag, no, ng Chinese Embassy laban po sa ilang opisyal ng ating pamahalaan? Well, tingnan natin how brave and how strong the Senate is. And syempre, dapat alam nila that there will be retaliations here on the part of China and the Chinese Embassy. Binanggit na nga nila na kung i-deklara nilang persona non grata ang kanilang Chinese ambassador, everyone will leave, and that will really certainly paralyze not only our relationship with China on the political context, but more importantly on the economic front. No? So maraming magiging epekto to sa atin. So sana mag-isip-isip muna yung ating mga senador bago sila magbigay ng mga ganitong mga pahayag, because this will seriously strain our economic and political relationship with China. Opo, pero magugustuhan ho ba sa mata ng publiko yung ginagawang mga pahayag ng mga senador na makikita natin talagang yung pagmamahal daw nila sa ating bansa ay nandoon. Sila'y talagang pro-Filipino at sila'y pinapakita nila laban kontra sila dito sa ginagawa po ng China. Well, hindi naman natin sinasabi na porket may mga moves tayo, no, to actually support the staying of the Chinese embassy, tayo ay hindi sumasang-ayon doon sa paglaban natin dito para sa West Philippine Sea. But what I'm saying is that the strained relations will result into many other different elements and factors that will seriously have an implication sa buhay ng maraming Pilipino, no? Particularly in the economic, livelihood, employment fronts, no. Sana naiisip din nila to, no, na yung pagiging nationalista natin or pagiging nationalistic natin meron din namang sigurong na dapat nasa tamang lugar, no. At yung paglaban natin dapat iniisip din natin yung mga repercussions nito, kasi for the longest time nagagawa naman natin, no, na magprotesta laban sa ginagawa ng China. Pero hindi naman nawawala yung ating relationship at hindi naman inaalis yung ating embahada dito, no, ng China. Pero dito kung gagawin at itutuloy na to, yun nga, like I said, may mga serious repercussions to sa ating relations with China. Oo. So kayo sumasang-ayon po doon sa mga pahayag po ng Senate Minority Bloc na dapat sa halip na mas tong tawag nito, paigtingin pa yung gulo, magti-trigger pa lalo dahil sa mga pahayag, no, palitan ng mga pahayag between the Senate and the Chinese Embassy, dapat makipag-dialogo na lang at makipag-usap, at meron pa ngang ibang eksperto na sinasabi tumahimik na lang instead na magsalita ng kontra sa China.
Yes, I definitely agree with that. Like I said, ano, dapat we need to proceed with caution dito sa mga sinasabi natin because the Chinese will definitely not take the sitting down. Ano? Nagbanggit na nga sila na kung tatanggalin yung kanilang ambassador, everyone will have to go. So, like I said, malaking implication ito sa atin. Mas malaki yung negatibong implikasyon sa atin kumpara sa positibo, Prof. Definitely, definitely. I totally agree with that. Opo. Prof, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Well, thank you so much, and I hope that these issues na kinakaharap natin ngayon sana magkaroon ng maayos na resolution at yun nga, let's just stay vigilant, ano? Let's not be swayed by all this political noise happening, and just let's remain steadfast na gawin ang nararapat para sa ating bayan.